unlimited rice. Para sa mga Pilipino na hanap lagi ay kanin, yan ang isa nating hanap para hindi mabitin. Kanin po! Sa hirap ng buhay ngayon, ay talaga namang pambawi ng gutom at pagod ang paghingi ng dagdag kanin. Rice please! Yan. Thank you, sir. Ang dami. Sa video na to ay 3 ang ating pupuntahan na bukod sa pangmalakasan ng mga ulam. Kaya ako'y nagpapares overload din eh. Dali ka ngayon. Yung kanilang pagkaputok-batok, narinig pa rin. Ay ubusin mo ang kanin na kaya mo kaya ikaw ay pihong mapapalaban. Speaking of mapapalaban, Tatanggapin ba ang aking hamon? Only rice challenge, paramihan tayo ng kanin. handa na bang bumigil ang inyong mga tiyan sa unlimited rice food trip na to? Let's go! Kapag only rice ang usapan, syempre kasama ang Mr. Pares sa usapan at narinig tayo sa pinakabago nilang branch, 5th branch nila. Grabe, lakas ng Mr. Pares. Dini tayo sa Malate branch nila. Alam nyo na, pag nakikita nyo na ang kumpol ng tao na natatakam sa tinatadtad na lechon kawali at mga putok-batok na pyesa na binubuhusan ng mainit na sabaw, ay nasa Mr. Pares ka na. Ngayon, nandito tayo sa pinakabagong branch nila dito sa Malate. Siyempre, hindi mawawala ang putok-batok Pares na may only rice at only sabaw. Pero may bago silang pasabog, ang Sweet Style Pares at ang Pares Labnaw na siguradong papatok sa lahat ng tipo ng panlasa. Nagtitipid ka? Meron sila, 88ers ang tawag nila. Kaya kung gutom ka, tara na, Mr. Pares Malate, bagong spot, same, solid sarap. Tulad ng iba nilang branches, open yan, 24 hours yon, only rice, only soup. Opo, na-miss ko yan na crispy ulo, crispy pata. Pero balita ko, may bago silang sabaw. Yun ang titimusan natin. At yan ko po, suswertehin kaya tayo din yan, Mr. Paraffle Overload. Pwede kang manalo na rin. Sana, crossing my fingers. Malay naman natin, di ka? At tulad ng iba nilang branches, malaki itong Mr. Pares Malate saka malinis. Presko, komportable ang mga nakain. Yan, maraming mga mesa, maraming mga upuan. Tapos, always the show pag na-order ka din eh. Yan ang mga pagpipilian nyo. Parami na ng parami ang mga pwedeng orderin din eh sa Mr. Pares. Yan, meron pa pala din sa likod ng pwesto. Yan, parami na ng parami nasali. Maghuhulog tayo dyan mamaya sa Tambyolong ari. Nagdadatingan na mga mangangain. Butot ako'y napaga. Tapos yan, may mga parking sila. Yan, para siguro mga pang-4 na kotse, tapos marami yung pang-motor. At ang location niya, malapit lang sa Robinsons din lang. Mga nakatingala, mga nakapila. Mga nahihirapan pumili. At yan, meron na rin silang premium halo-halo ube. Yan, after nga naman magpare, sarayang masarap. At yan, iba't ibang flavors nila. 4 ang pagpipilian. Grabe naman to. Ang dami ng pagpipilian ngayon sa Mr. Pares, oh. Hindi ko alam kung saan ako excited sa mga are. Yan, syempre, only rice tayo. Gusto kong unahin, ito muna, yung kanilang pinakabago. So, ano yung kanilang Sweet Style Pares. Kung nakita nyo naman yan, so alam nyo ang style na yan ay Pares Retiro Style. Yung mga nagko-comment dyan na, ano pa rin, yung Retiro Style pa rin ang the best Pares yan. Meron na kayong bibilhin din sa Mr. Pares. And this is looking good. Thick sauce, smells sweet. So mix ng may mga litid, may mga laman. Yan. Tapos yung sweet style ng kagandahan na rin ay only fried rice. Yan. Hindi ka napapaibig dyan. Okay, ibig na ibig na. First bite. Thank you, Lord. Mr. Pares, you did it again.
Wow! Sarap niyan. Ang the best niyan, lalagyan mo ng chili oil para pang counter nung ganung sweetness. Naman, sarap na rin. Yung matamis, tapos yung medyo mastar anise, lagyan lang natin ng chili oil. Kung tama ang tanda ko, masarap ang chili oil ng Mr. Pares. Alam ko, marami sa atin na nagpupunta sa Mr. Pares dahil mga overload na. Pero pagbalik ko din without even tasting it, ito ang babalikan ko, Sweet Style Pares. Pero bigyan naman natin ng chance. Para yung dati pa nagpasingkat talaga sa kanila, yung kanilang Mr. Pares Overload. Kita nyo naman yung sarsa niyan. Yung may mga beef chunks, may chicharong bulaklak, may bone marrow, look at that bone marrow, may lechong kawali. Yan. Ito yung lechong kawali, samahan natin ng beef chunks. Ito yung Pares sauce na yung sumikat doon, hindi siya Kanto style Pares, hindi siya sweet style Pares, kakaibang Pares sauce. Yung pinilahan talaga nun dahil napakasulit. Tapos sino ba naman nangangayaw sa lechong kawali, saka sa chicharong bulaklak, diga. Tapos rin naman, Pares Love Now, nagarin nilaga. So, timusan mo na rin sa baw. Pagbagang lasa na rin. Uy, parang nga siyang nilaga. Nice. Ayos yun So may beef chunks. So dahil parang nilaga style siya, hopefully malambot ang beef. Parang kumakain ng nilaga na medyo may konting lasa ng bulalo. Sarap ito, lalagyan mo ng patis. Tapos, yung bone marrow na yan, ay reserve ka sa akin. Maya-maya ka sa akin. Tatry muna natin itong. Ito 88ers. Biruin mo yan. Chicken poppers. Tapos may libre ng extra rice yan. May libre soft drinks yan. Tapos may iba't ibang choices ka ng iba't ibang flavor ng chicken. So bakit punta mo dito? Pwedeng ngayon, teriyaki. Kinabukasan, orange chicken. Kinabukasan, lechon paksiw. Ang gusto ko subukan, orange chicken. So pag o-order ka, sasabihin mo kung anong sauce yung gusto mo. Yan, try natin itong orange chicken. Kay Aisha to So titikman lang natin. Tapos ito may kasama sabaw din. Kaya sulit na sulit. Crispy ng chicken, juicy. Ang sarap ng orange chicken sauce. So ito, para to sa mga tulad ni Aisha na hindi kumakain ng pares. Tulad na rin. At isa pang para sa kanya. Ito naman ay siomay. 88ers din to. So 3 piraso. Oh, lalaki pala ng siomay Laki. Tapos meron din siyang sauce. Nilevel up niya ang siomay rice na sumalba sa atin nung tayo nag-aaral. Sa tatlong sarsa, yung sweet style ang pinaka nagustuhan ko. Kasi normally, di ba? Pag ako tinanong niyo ako in the past, mas gusto ko talaga yung pares na hindi sweet style. Mas gusto ko yun, yung mga kabayan style, mga kanto style pares. Pero to, nagustuhan ko to. Dito sa tatlo, ito yung pinaka nagustuhan ko. Pero ang kagandahan dyan, bawat punta mo, pwede pa iba-iba. Pero for this round, aring sweet style na nagustuhan ko. Yung tamis niya, with the chili oil, pang extra rice talaga. And again, ito yung sweet style, only na fried rice. Yun ang pinagkaiba niya dito sa dalawang to. And speaking of only rice, yan. Titingnan na naman ako ni Mrs. ng masama na rin. Yan. Kaya ako yung nagpapares overload din dali ka ngayon. Yan, sa rice. Tapos, lagyan natin ng sabaw and chili oil. Itong vlog na to, ina-explain kung bakit talaga nagka-thrive ang Mr. Pares. Bukod sa yung mga core products sila, every now and then may mga nilalabas silang bago, nakikinig sila sa mga customers nila. And syempre, speaking of their core product, yung kanilang pagkaputok-batok, narinig pa rin. Pero again, sweet style pares, only fried rice, must try. Dinis Mr. Pares. Ang galing ng halo-halo nila. Ito yung nilagay. Kala ko gatas yan. Yan pala, yun yung ilalagay nila sa ice machine. Ito yung ice machine nila. So ito, magiging yellow. Ibig sabihin yung yellow mo, may lasa na. Nice. At sabi ko nga, after magpares, masarap. Ang mamatamis sa tare, ube, premium halo-halo. Ang daming pagpipilian.
Dini tayo sa kung saan yan ipinangalan. Oh, gara, oh, ito. Nakabili kayang karne. Oh, ini-scrape yung yelo. Kaya talaga, yelo pa lang ay inam na. Galing. Nabanunan, tagalipa. Tapos kita nyo, finely shaved talaga. Kumbaga wala kang mangangata dyan na ano, mga yelo-yelo. Ayan, tapos lalagyan ng langka. Una yung yelo sa ilalim. Galing. Tapos, sago. Tapos, gulaman. Tapos, nakapuno. Tapos, sweet corn. Ayan, lalagyan ulit yan ng yellow. It's an avalanche of milky flavored ice. Tapos, lalagyan ng cornflakes. And, hoy, what is that gun? Hoy, galing. Pakilasa ko, dyan lalabas ang ube. Yun na nga, sinasabi sa hula. Ube nga ang lumabas. Ayos ang padali na rin ng Mr. Pares. Tapos, leche flan. Nice. Now that is a halo-halo. Ari na nga, ang perfect na panapos doon sa putok-batok. Napakalasa, ang daming choices, napakasulit, na Paris food trip, halo-halo, and kita nyo naman yung ice na yan, no? Sabi, oh. Ang pino. Try muna natin yung ice lang. Kaso may mga sumama na, yan. May sumamang konting ube, saka langka. Surprisingly, hindi siya sobrang tamis. Nandun lang yung milky flavor, yung refreshing flavor, yung tamis na kukuha niya doon sa mga toppings. And speaking of toppings, hindi ka napapaibig dyan. Ang sarap din ng ube niya. Sana lang may nata. Kahilig ko sa nata. Pero ito, again, perfect ending to this meal. At hindi pa dito natatapos ang ating Only Rice food trip. See you sa next one. Siyempre, pag-uusapang Only Rice, aring mang inasal ang ating nasa puso at isipan. Iisa lang ang eksena na makikita mo pagpasok mo ng Mang Inasal. Grupo ng magtotropa o pamilya na may inasal sa harap nila. Yung mga nakagreen na plato ay kanya-kanyang taas ng kamay para humingi ng extra rice. At sa bawat higop ng unlimited soup ay lalong napapasarap ang kain hanggang bumikil ang tiyan. Tapos sa kulpa ang kain ay lalong inam. Kaya naman isasadya ang Mang Inasal sa naiisip. Basta sulit at masarap na kain ang hanap. Talagang kilalang kilala. Pag Only Rice, solved na solved daw. Sadya naman, sa laki, sarap at sulit. Let's go! Ayan, dinner time na. Kaya medyo maraming customers. Tapos, yun. Mga nakasalang, dami Tapos din lagi akong PM1. So order tayo ng PM1 tapos Only Rice natin. Additional 35 pesos para maging Only Rice. So 167, parang nagmahal na. Pero sulit pa rin yan. Yan ay mas pasusulitin natin sa ibang Only niyan bukod sa kanin niya. At yan, green plate, Only Rice. Ang mga kasama ko, white plate laang. Ako laang ang mag-Only Rice. Kita nyo naman, ganda ng pagkakaluto. Juicy. Tapos yung mga charred parts na yan, panalo yun. Uy, may puwet. Tapos, mas pasusulitin natin. Kukuha tayo ng soup. Yung kanilang napaka-asim na sinigang soup.
Unlimited din yan. Ayan, ready na ang ating mga epektus, ang ating PM1 na Only Rice, paayam. Makakailang kanin kaya tayo. Tapos, meron tayong sabaw, maasim na sabaw, yung ating toyo mansi at ang syempre, nagpapasarap dyan, chili oil. At ngayon, mag-ano tayo? No white rice diet. Ang ating white rice, lalagyan natin ng chicken oil. O, hindi na white rice, yan. Yan talaga ang magpaparami ng rice mo. Yan. Kasi kung yung chicken lang, hindi ka makakarami dyan. O, di yellow rice na yan. Hindi na yan white rice. Tapos, lagyan natin ng konting toyo bansi. Tapos ito nga pala chicken, lagyan din natin ng chicken oil. O, yung sinasabi ko kanina ng juicy, oh. Ito nyo, ang juicy. Tapos, kanin. Ang init ng kanin. First bite. Thank you, Lord. Actually, yung chicken namang inasal, huwag nyo ikukumpara sa Bacolod chicken inasal. Ito, more of a Pinoy chicken barbecue. Pero hindi mo mapapagkaila yung familiar na sweet barbecue flavor. Tapos ito nga sinasabi ko, napaka-asim na sinigang. Asim! Lucky for you, that's what I like. Tapos ito naman, di konti lang toyo mansi, chicken oil. Kaya nakakarami ng kanin ng mga nag-a-only rice din eh. Toyo mansi lang, chicken oil, sapat na. Although yung chicken oil, actually wala naman siyang idadagdag na flavor. Aside dun sa patty flavor. Pero, parang mas nagiging richer yung kanin. Tapos lalagyan mo ng sinigang. Isang pilas pa ako sa manok, nangangalahati na ang kanin natin. Tapos, talagang mang inasal, yung socially acceptable na magsasakol ka, magkakamay ka, talagang halos lahat ng mga tao dito nagkakamay. Only rice, nakakamay ka. One down, ilan pa kaya to go? Tapos, pag-ubos na, taas ka lang ng kamay, hanapin mo yung may hawak nung timba ng extra rice. Rice, please. Yan. Thank you, sir. Di nila sa mga inasal, pansin ko, pag nag-extra rice, ang dami. Ito parang 1.5 to eh. Lagyan muli ng chili oil. So ano lang paalala lang, pag magkakamay kayo dito sa mga inasal, syempre yung ginagamit yung pagkakamay, yung mga panghahawak nyo sa chicken oil, saka toyo, yung malinis nyo na kamay. Feeling ko last ko na to. Ang dami kasi nung kanin eh. So, itong mang inasal ang probably the perfect proof, perfect embodiment ng hilig ng mga Pinoy sa only rice. Ba't nga naman hindi ka may hilig sa only rice? Additional 35 pesos laang. Mabubusog at mabubusog ka na. Lalo na kung tipid ka sa ulam. Ako medyo matakaw ako sa ulam eh. Pero kita nyo, paubos na yung dalawang kanin ko. Yung manok ko. Garni pa karami. Feeling ko mag-iisa pa akong extra rice. Lalo na, sasaw-saw mo, lalagyan mo ng sili. Ay, milano ng ginarahan. Ano bang record ng only rice dito sa mga inasal? Let me know in the comments nga. Tapos malay nyo, in a future video, try nating i-beat. Kaya make sure nakasubscribe kayo and click on the notification bell para lagi kayo updated sa video ko. 2 down. Tingin ko, kaya pa ng isa. Last sir, konti lang. Konti lang. Yan, pinapakonti na. Yan, okay na yan. Yan, tama na to. Konti na lang. Pero kita nyo naman, sulit na sulit ang only rice. One of the comfort deals ng mga Pinoy, only rice. Pero hindi pa dito natatapos ang only rice food trip natin. Meron tayong hahamunin na hindi ko alam kung bakit ko hahamunin sa paramihan ng kain ng kanin. Pero ikaw, kailan ka ba last na nagmang inasal? Mang inasal ka muna. See you sa next one.
Ari na pinaka-climax ng ating Only Rice vlog. Narin tayo sa Kuya Jigs Bulalo. Only rice, only soup, only sakulan. Nakatim na kayo ng bulalo na medyo may lasang goto? Yan ang Kuya Jigs Bulalo. Pinagsama ang dalawa sa mga paborito ng mga Batanggenyo. Parehong masarap at nakakabusog na bulalo at goto. Bakit kasama sa vlog na to? Ay bukod sa masarap ay unlimited rice din ang kanilang pambato. Kakabukas lang nila, bagong-bago. Pero pag iyong natingman ay babalik-balikan mo. Bakit tari ang ating pinaka-climax ay di natin lalabanan ang unofficial na Only Rice King ng Pilipinas. Ayun, grabe, 155 lang. Solo flight, may bulalo ka na, may only rice, only soup, saka yung only sakulan. Mamaya i-explain ko kung ano yung only sakulan na yan. Yan, bukod sa only rice, merong couple goals, are good for 2. Gayon din, lahat yan ay only rice saka only soup. Tapos kung ilan yung halimbawa good for 2, di dalawa yung mag-only rice. Tapos sa rin naman ay pang-apatan, 615. Grabe, 615, presyo na yan ng bulalo sa iba eh. Tapos di din apat na only rice, only soup. Saka may soft drinks nga pala lahat yan ha. Yung soft drinks niya, halimbawa good for 1, isa, good for 2, dalawa, good for 4, apat. Yan. Uy, meron din pala sila ibang ganyan, no? May bagnet din. May mami bagnet. Bagnet bulalo ko po. Putok-batok kung putok-batok. Yan. Tapos may mga a la carte, mga pa-extra. At yan, umaasbok na ang sabaw. Kaya kasama natin si Idol Jigs TVE. Sa'yo pala rin Kuya Jigs Bulalo nga re. Costa. Kasosyo tayo. Kasosyo. Ikaw ang ano eh. Ang unofficial na Only Rice King ng Pilipinas. ang sabi ng mga tao na nanlulugi daw ng mga negosyo ng Only Rice. Pero tatanungin natin mamaya yan tungkol dyan. Kung Pinoy Mukbang ang usapan ay isa si Jigs TVE sa nasa taas ng kahit kaninong listahan. Yun yan namang putok-batok ang mga tinitira na tipong kahit nanonood ka lang ay kakabahan ka. Sama mo pa ang hiling niya sa unlimited rice ay talagang food trip lagi malala. So, nasan tayo ngayon, Idol? Nandito tayo ngayon sa Kuya Jigs Bulalo, located dito sa 150 Matatag Street, Barangay Central, Diliman, Quezon City. So, ano meron dito sa Kuya Jigs Bulalo? Meron kami ditong bulalo, merong pang single, merong pang couple, tapos merong pang sakulan, tapos yung mga mami, and then may mga bone marrow din tayo. Ayan, yung mga hindi kasakol. Anong ibig sabihin ng sakulan? Yung sakulan from the word sakol. Sa Batangas kasi yung sakol, di ba yung pagdampot mo ng kanin, yung pagdakot mo, yun yung sakol. Yan, Kasi isusubo mo sa bibig. Yun ang masarap na kain eh, no? Yan, dito namin pinakukuluan yung buto ng bulalo. Hindi lang ito basta kulo ha. Kasi ito, pinakukuluan namin sa looban ng 24 hours. Pagkatapos ng 24 hours, yung sabaw nun, i-drain namin at yun yung gagawin naming soup ng aming bulalo. Kaya tingnan nyo. Lasa no, pihado. Yan ako, laki niya na. Ayan. Oo. Ayan. Grabe. Binabalot namin siya sa katsa. Para hindi maghiwa-hiwala eh. Oo, hindi kasi natatakot kami baka hindi ma-drain, baka bumara yung buto sa drain. Pag-drain namin baka hindi tumulo yung sabaw. Sula ka na. Ilan ang capacity na rin, Garni? Are 100 liters. 100 liters, Tapos dito namin ini-steam yung aming marrow. Ayan. Yun. Uy. So, ito, kasama sa lahat ng bulalo nyo. Sa single, meron ba niyan o wala? Sa single, wala. Sa double. Sa double at saka sa sakulan. Yun. Pwede rin naman kayong mag-alakart ng bone marrow sa mga mahihilig dyan. Kung idol nyo si Jigs TV, na pangmalakas na kayo, mag-extra yan. Yan. Tama. Tapos ito, pakita natin yung ano. Kasi kung ano bang laman ng katsa, pakita natin. Sige. Yeah, ginawa ka na. Mabigat. Mabigat to. Sa mainit. Hindi ginaya ng guantes. Tuwalya na pangano. Yun. Yan. Gusto mo lang yata pakita muscles mo eh. Yeah. Yan. Eto. Ano naman yan? Pakita ko sa'yo kung... Papakita ko ano naman. Kasi kaya inaano ko yung ating mga kasakol dyan na dapat nila tong matikman. Hindi naman basta kami naglalaga lang dito ng bulalo. Napakatindi yung pagpapakulo namin na ginagawa. Ayan o. Buto yan.
Tinan mo, nadudurog na. Oo nga, no? Tamo, nadudurog na yan sa sobrang tagal na namin pinakukuluan. Oo, pero itong pagpapakulo na yan, para saan yan? Ito yung pinakasabaw ng aming bulalo. Yan, Tapos saka namin kinukulayan. Oo. Ganun katagal yung aming So talaga yan, kumbaga sa Batangas, kaldong-kaldo yan. Sadyang buto-buto yan ang talaga ginagamit. yung, alam mo tamo, durog na. Oo nga, no? Yung mismong buto talaga niya, yung buto talaga, nadudurog na siya sa sobrang tagal namin pinakukuluan. Yan ang dahilan kung bakit nakakat siya. Oo. Kasi pag walang gayaan, babarasan. Babarayan doon sa drain. Tama, kasi tama. nadudurog na yung buto niya. Oo, yan. Ako, lasa ng sabaw niyan, Tapos yan, dito, double purpose na to eh. Okay. Steamer, tapos, Yun. ayan yung pinapalambot namin karne nandiyan sa loob. Oo, nandito. Dito, ilang oras ang pakulo dito ng ano? Dito hanggang sa lumambot lang yung meat. Hanggang sa lumambot, oo. Hindi naman kasi pare-pareho yung oras dahil Tama. may meat na mas madaling lumambot, pero mas matagal. Yun. Waba nga naman. Sinasakol Oh, ay? Lambot nga, no? Humihiwalay, no? Humihiwalay na siya. Oo. Titimbangin lang siya. Oo. Yan. Yan. So, patas-patas ang ano dito. Ang dami, ano? Yes. Yan. Tapos pagkatapos yan, anong meron pa? Yan. Ano yung mga gulay na kasama? Ito, meron tayong ilalagay na pechay Tagalog Pechay dahil Tagalog. hindi yan marunong magbisaya, kaya Tagalog. Oh, joke. Lalagyan natin ng Baguio, Yan. kahit hindi taga Baguio. Yan. Tapos ilalagay Palabiro din pala to. natin yung meat. Yan oh. Yan. Laman na laman yun. Sobrang laman yan. Oo. Sobrang laman yan, pero ang sabaw dyan galing sa buto-buto. Tama. Kasi pag laman lang yung pinakuluan mo, wala masyadong Walang lasa. Oo. Walang lasa. Tama, Yun, yun. tama ka dun. Oo. Alam na alam mo yan, Lods. Oo, syempre. Yun ang palasa dyan eh. Ito. Yan, tasarin na. Tasari. Woo! Ayan. Dali tayo ngayon. Teka, parang kinakabahan ako dyan. Diyan ka na pa BP. Diyan ka na pa check ng BP. Pag dalawa lang, hindi ka isa. mapasigaw ng bibig. Hindi pa. Oh. Kanin po ang sisigaw natin Yo, mamaya. kanin Yo, po, kanin kanin po. Yan. Tapos, Sasabawan na yan. Yun. Asbok na. Yan, kung mapapansin mo, di ba yung sabaw madilaw? Oo nga, no? Hindi siya ordinary. Bakit madilaw yan? Kasi ito, hindi siya typical, hindi siya yung classic na bulalo, hindi rin naman siya yung goto kasi inilagay ko siya sa gitna. So may Kumbaga, lasang goto yan. May pagkalasang goto na Bulalo. meron siyang na bulalo. Yan, say no more. Yes. Napapaibig na din eh. Lalagyan natin ng dahon. Yun. Ito na, Lods. Yung aming couple goals bulalo. Yun. Only rice yan. Yun. Yun na kaya tayo nandun eh. Only soup. Para sa Only Rice. Pero teka, tatanggapin ba ang aking hamon? Only Rice Challenge, paramihan tayo ng kanin. Tumatanggap ka ba sa hamon ko? Hindi naman ako tumatanggi sa anumang hamon. Yun! Bakit kayo mapalaban sa akin? Yabang si Jigs TV pa talaga hinamon eh. Okay. Ayan na, ang humamon at ang hinamon. Lakas ng loob natin sa part na yon. Lods, ano itong nasa harap natin? So ito na yung aming couple goals bulalo yan. Good for two ito. Kaya couple goals, pang couples din talaga na sa good for two. Bukod sa good for two na bulalo, anong kasama niyan? Bone marrow, tapos yung pechay, Baguio, at yung pechay Tagalog, tapos laman. Oo. Tapos syempre, dahil Jigs TV ka, merong only rice for 2 person. Oo. Oo. So 2 tao, kahit ilang kanin ang kaya mong kainin din eh, kasama na sa bayad Tapos, yun. tapos may dalawa siyang soft drinks. May 2 soft drinks na kasama. Yan. Tagal ko nang gusto ring timusan. Tikman muna natin ang sabaw. Higupin natin. Yan. Yung lasa. Gets ko yung sinasabi mo na may konting hint ng goto. Tama. Galing ah. So parang ano na siya, no? Hybrid din talaga ng goto sa bulalo. Tapos lasa yung very oniony. Tapos lasang-lasa mo nga yung buto-buto, no? Tama. Kaya masasabi ko na itong aming bulalo is wala siyang kaparehas. Oo, tama. Kasi talagang hindi lang bulalo yung makakain mo dito. Yung bulalo yung makakain mo kasi yun yung pinakarni. Pero yung nandun din yung lasa ng buto-buto. Tapos syempre yung konting lasa ng goto. Tapos yako, sinabaw na sa kanin. Sobrang lambot niya. Yan, Yan, syempre, kasama natin si Kasakol. Tayo magsasakol kahit mainit na rin. Goto ka rin. Yan. Hindi ko muna lalagyan ng patis mansi. First bite. Thank you, Lord. Lambot.
Pwede na natin patisan. Saka yung lasa ng sabaw, kapit na kapit sa kanin eh. Kaya sarap ng kanin ito. Tama. God, dandaan! Ang ating hinamon ay masyado na challenge. Dandaan naman! Mahina ang kalabang. Kala ko talaga challenge to eh. Dapat mo naisipan magbulaluhan. Unang-una, naisip ko, wala naman akong natitikmang ganitong lasa. Okay. Kumbaga, sabi ko, marami na tayo, katulad mo, marami ka na rin nakain bulalo, marami ka na rin nakain goto. Naisipan ko na, ba't hindi ko ipatikim sa mga tao yung bulalo na hindi pa nila natitikman? Yun. Kumbaga, may lasang bulalo, pero naisip ko, ba't hindi ko lagyan ng kaunting touch ng goto? Oo. Dahil taga Batangas tayo, di ba? Mhm. So, yung goto sikat sa atin sa Batangas. Oo. Kaya yun, naisipan ko na gawin ganito. Kaya ako kahit taga-Lipa, isa dyan dayo pa din at kabalitaan nga na masarap daw din ang goto. Tapos ba't mo naman naisip na only rice? Siyempre, mahilig tayo mag-unli. Oo. Para makaganti yung ating mga pinuntahang unli. Oo. Pero ako naman, alam ko naman na hindi... Kasi syempre ikaw, kung alam mo na nalulugi yung mga pinipicture mo na kain na sa only rice, dahil mo, hindi mo naman gagawin negosyo yun eh, di ba? Kung alam mo nalugi yung mga negosyante doon eh, di ba? Correct. Tama. Maaring sa akin, medyo, tingin ko hindi sila nalulugi sa akin. Kahit gaano karami yung kain kong kanin. Oo. Kasi, sa akin ko tinesting to, kinumpute ko naman ng mabuti. Kasama sa costing eh, no? Hindi talaga siya lugi. Oo. Hindi. Saka kasi yung only rice, syempre yung mga Pilipino, marami sa atin na naghahanap ng sulit talaga eh, no? Tama. At only rice, yun talaga yung isa sa pinaka, kung hindi yun yung pinaka madaling way para masulit mo isang kainan eh, no? No. Saka inisip ko kasi, siyempre, lagi nga tayong sakulan, di ba? Ba't hindi ako magtayo ng kainan na yung pagtayo ng kumain, siguradong busog. Tama. Hindi mabibitin. Oo. Kasi yung iba, masarap nga yung kainan, pero medyo bitin. Yung maghahanap ka pa ng kakainin pagkatapos. Yung iba naman, sulit sa dami, pero medyo kulang sa lasa. Ito talaga, masasabi ko na sulit na sa lasa, sulit pa sa serving. Yan. Saka sa mga hindi Batanggenyo dyan, saka hindi nakaka-experience na magsakol sa kain, bakit sarap na sarap tayo mga Batanggenyo sa pagsasakol? Masarap kumain talaga. Pag ikay nakakamay, Ah. yung feel na feel mo talaga yung bawat subo. Oo. Yung ramdam mo yung init ng pagkain, di ba? Diba? Nakakataas sa isa. So far, nakakasabay tayo kay Jigs PDE. Patapos na yung isa nating kanin. Isa na lang kailangan nating gawin. Kanin po. Go, ang bilis Awan. Lods. Yan. Tapos kainin natin itong Maru. Ito, lalagyan ko ng Patis. patis. Saka ng konting sili. Munting na masamid. Suabe. Sarap ng pagkaka-steam nun Gano'n na kayo katagal ngayon? 3 linggo na kaming naka-dry run. Okay. Sa ngayon. Okay naman. Ano naman yung mga sinasabi ng ibang tao na nakakakain dito? Tinatanong ko naman sila, nasasarapan naman sila kasi nga kakaiba nga daw yung bulalo, ganun yung mga sinasabi nila. Tapos, sulit naman daw ba? Busog na busog sila pag tumatayo. Yun. Yung makikita mo na himas ang tiyan no? Yan, tama. Yung Yung talagang yung pag-inat, yung yung gustong umuwi na, tutulog na. Tama. Sarap na pagkabusog. Ikaw, okay ka na as a vlogger. Bakit mo naisip na magnegosyo pa at napakahirap pa na negosyo na food business at so far, sulit ba ang pagod, ang sakit ng ulo? Sa ngayon, okay naman siya. Pag may kainan ka, tapos nakikita mo yung kumakain na, pagtayo na busog, parang kahit hindi ako kumita dito, parang masaya na ako kasi mukhang sarap na sarap siya doon sa kinain niya. Tama. Parang relate naman yun sa pagiging vlogger kasi tayo as a vlogger, gusto natin yung makakapagpasaya tayo ng tao Tama. So parang ginagawa mo naman, ina-apply mo lang sa pagnenegosyo na naman. Grabe, sulit to. Ito, hindi yung tinitipid ko Talagang malaki na subo ko, talagang, buti lang may taba din Kasi, madaming laman, pero kanina parang walang taba. May taba na. Mahilig ako sa taba ng bulalo. Saka maganda dito, Lods. Kumbaga yung mga tao ay, kasi kalimitan ng bulalo, pang special na occasion lang yan. Kasi medyo mahal yan sa Oo. yung pagbibilhin mo sa mga kainan. Tama. Mahina 500 yan Tapos salo-salo na kayo. Tama.
Ito, biruin mo, magkano to? 315. Busog na kayo nun. Busog na. Kasi nga, only rice tayo. Less than presyo ng typical na bulalo sa mga kainan, for sharing na, only rice pa, may soft drinks pa. Ano yung sabaw pa? Yung masarap na sabaw na yun. Pangmasa talaga to. Pero, pangmasa, pero panalo ang lasa. Hindi yung pangmasa lang na dahil sulit, nakakarami. Correct. Ano mga plano mo pa dito sa Kuya Jigs Bulalo? By next month, mag-a-add ako ng menu. Yun. Hindi lang bulalo yung matitikman na nila dito sa isang buwan. Yun. Magkakaroon na rin tayo ng crispy pata. Yun. Siyempre, kilala tayo sa putok-batok. Dapat meron din Grabe naman putok-batok yun. yan. Inuna ko lang tong bulalo. Napaga yata ang munta ko. Mukhang babalikan na lang yung... Balikan na lang. Babalikan na lang. And speaking of babalikan, 2 rice down. Ayoko Kanin na po. po. Yan. Grabe. Yo, malakas na ako kumain. Kaya sabihin man natin na kamakainan, may isang Jigs TVE na pupunta na maraming kanin nakakainin. Karamihan naman, yan, 2. Tama. Mataas na 3 kanin, Tama. madami na. Kumbaga sulit na sulit pa rin. Doon sila mas nakakabawi yung Oo. mga kainan. Saka ako na kahit naka-2 kanin lang, sulit na sa akin eh. Panalo, kumbaga hindi na ako maghahanap na kailangan ko pa na isang kanin. Parang lugi ako dun na. Ito, uuwi na ako na himas ang tiyan na parang tuwan-tuwa na nakakain ako ng masarap saka sulit na bulalo. Yan, nadighay na. Okay. Invite mo sila dito sa Kuya Jigs Bulalo. Sa mga ka-first bite diyan, ayan, pag kayo narito sa Manila at nag-crave kayo sa bulalo na ayaw nyo naman ng bulalo na yung classic, halimbawa, gusto nyo yung may kakaibang lasa, so ini-invite ko kayo na puntahan nyo at Yun. tikman ang Kuya Jigs Bulalo. Ayan. Ito po yung aking FB page, Jigs TVE, TikTok Jigs TV, and YouTube Jigs TVE. And pakipalo na rin po yung Kuya Jigs Bulalo para updated kayo kung kami ay may mga ilalabas na bagong menu. Ayan. At kung bitin pa kayo sa food trip na to, at hindi ko alam kung bakit pa kayo nabitin sa food trip na to, tuloy ang food trip natin dito. Kita-kita tayo doon. At syempre, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit. Bye!